Mahal na mahal ko po ang nanay at tatay ko dahil kahit hirap kami sa buhay, ginagawa nila ang lahat para lang mapag-aral ako at mabigyan ng maayos na kinabukasan. Kaya bilang kapalit sinisikap ko rin na hindi sila biguin. Pumapasok ako sa eskwela araw-araw at ginagawa ko ang mga takdang aralin ko kahit minsan inaantok na ako dahil pagod sa pagtulong sa bahay. Pero hindi po mawawala, Sir Jupiter, na magkaroon ako ng mga kaibigan. Doon po siguro nagsimula ang ibang pagbabago sa akin. Marami po akong barkada noon, mga kaibigan na lagi kong kasama pagkatapos ng klase. Tambay sa kanto, laro ng basketball, at kung minsan, gala kung saan-saan kahit wala naman talagang pupuntahan. Sa totoo lang po, doon ako nakaramdam ng saya bilang kabataan. Parang nakakalimutan ko ang pagod at problema sa bahay kapag kasama ko sila. Hindi naman po sila masasamang tao, pero aaminin ko na may mga pagkakataon na napapasama kami sa kalokohan. Mga simpleng bagay lang noong una tulad ng pag-uwi ng late o kaya ay hindi agad pagsunod sa utos ng magulang. Habang tumatagal, Sir Jupiter, mas naging malapit ako sa barkada ko kaysa sa pamilya ko. Hindi ko namamalayan na mas inuuna ko na ang oras ko sa kanila kaysa sa bahay. May mga araw na nagsisinungaling ako sa nanay ko kung saan ako pupunta. Sasabihin ko na may group study pero ang totoo, makikipagkita lang ako sa mga kaibigan ko. Doon po siguro unti-unting nagbago ang direksyon ng buhay ko. Kahit hindi ko pa noon nakikita kung saan ako papunta. Pero sa kabila po ng lahat, hindi ko pa rin nakakalimutan ang pagiging masipag ko, Sir Jupiter. Nagtatrabaho pa rin ako kung saan may pagkakataon. Minsan, nagkakarga ako sa palengke. Minsan naman tumutulong sa construction para lang may maibigay ako sa pamilya ko at may sarili akong pera. Gusto ko rin kasi noon na hindi ako umaasa sa allowance lang at gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong kumita kahit bata pa ako. May mga pagkakataon din po na pinapagalitan ako ng tatay ko dahil napapansin niyang masyado na akong napapalayo sa bahay. Sinasabihan niya ako na piliin ko raw ang mga kaibigan ko at huwag basta sumama kung kani-kanino. Nung una nakikinig naman ako. Pero habang tumatagal, pumapasok na sa isang tenga at lumalabas sa kabila ang sinasabi nila. Sa isip ko noon, wala naman akong ginagawang masama. Nag-enjoy lang ako sa pagiging bata at sa pagkakaroon ng barkada. Hindi ko rin po may kakaila, Sir Jupiter, na may mga pagkakataon na naiinggit ako sa ibang kabataan na mas maluwag ang buhay. Yung hindi na kailangan magtrabaho o tumulong sa bahay, kaya siguro mas lalo akong nahatak sa barkada dahil doon ko nararamdaman na pantay-pantay kami. Walang mayaman o mahirap, basta magkakasama lang kami at nagtatawanan. Mabait po talaga ako noon, Sir Jupiter, at kung may makakita sa akin noon ay hindi nila iisipin na darating ang araw na makukulong ako. Lagi po akong bumabati sa matatanda, tumutulong sa kapitbahay kung may kailangan, at hindi ako yung tipo na naghahanap ng gulo. Pero siguro po dahil sa mga desisyon ko at sa mga taong pinili kong samahan, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ko nang hindi ko namamalayan. Hanggang sa dumating yung panahon na mas naging madalas na ang paglabas ko kasama ang barkada. Mas naging matapang ako sa mga ginagawa ko at mas hindi ko na iniisip ang magiging consequences ng mga desisyon ko. Doon po nagsimula ang mga baling hakbang ko. Pero sa puntong yon, hindi ko pa alam na yun na pala ang magdadala sa akin sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Yun po ang buhay ko bago ako makulong, Sir Jupiter. Isang simpleng binata na masipag, mapagmahal na anak at masunurin sa simula pero naging mabarkada. At unti-unting nalihis ng landas dahil sa mga maling desisyon at impluwensya ng mga taong nasa paligid ko. Isang araw po nagkayayaan kami ng mga kabarkada ko na mag-inuman. Simpleng salo-salo lang sana sa umpisa. Pampalipas oras lang matapos ang isang mahabang araw.
Nasa isang bakanting lote lang po kami noon. May dala kaming murang alak, may konting pulutan at kwentuhan lang habang tumatagal ang gabi. Sa totoo lang po, wala naman sana akong balak uminom ng marami dahil alam ko na may dala akong motor at ako ang magmamaneho pauwi. Pero habang tumatagal po ang gabi, Sir Jupiter, nagiging mas masaya ang kwentuhan. Mas lumalakas ang tawanan at hindi ko namamalayan na nakakarami na pala ako ng inom. Yung tipong pakiramdam ko ay kaya ko pa, pero sa totoo lang, unti-unti na akong nalalasing. Yung mga kaibigan ko po, napansin na rin yun, kaya may ilan sa kanila na nagsabi sa akin na wag na muna akong umuwi at doon na lang muna ako magpahinga hanggang mahimasmasan ako. May isa pa nga po na nagsabi na siya na lang ang magmamaneho ng motor ko o kaya ay sabay na lang daw kaming umuwi kinabukasan. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, matigas ang ulo ko noon. Pakiramdam ko kaya ko pa. Iniisip ko na sanay naman akong magmaneho at malapit lang naman ang bahay namin. Ayaw ko rin po na parang inaasa ko sa iba yung responsibilidad ko, kaya kahit pinipigilan nila ako, dan pumilit pa rin akong umalis. Naalala ko pa po, Sir Jupiter, yung mga huling sinabi nila sa akin bago ako umalis. Sinabihan nila ako na mag-ingat at huwag magmadali. Pero sa isip ko noon wala namang mangyayari. Kampante ako sa sarili ko. Sumakay po ako sa motor ko. Pinandar ko yun kahit medyo hilo na ako at nagsimula na akong bumiyahe pauwi. Habang nasa daan po ako, ramdam ko na hindi na normal ang pakiramdam ko. Medyo malabo na ang paningin ko at mabagal ang reaksyon ko, pero pinilit ko pa rin na kontrolin ang motor. Tahimik po ang kalsada noon. Kaunti lang ang sasakyan kaya lalo akong naging kampante na makakarating ako ng maayos sa amin. Pero hindi ko po inaasahan, Sir Jupiter, na sa isang iglap magbabago ang lahat. Habang nagmamaneho po ako, bigla na lang may tumawid na isang lalaki sa harapan ko. Hindi ko na siya agad nakita dahil sa kalagayan ko at sa bilis ng pangyayari. Sinubukan ko pong umiwas pero huli na ang lahat. Nasagasaan ko po siya. Yung tunog po ng pagkakabangga hindi ko makakalimutan, Sir Jupiter. Para pong biglang tumahimik ang paligid kahit ang lakas ng tibok ng puso ko. Huminto po sandali ang motor ko at parang nanlambot ang buong katawan ko sa nangyari. Nakita ko po yung lalaki na nakahandusay sa kalsada at doon ako lalong kinabahan. Sa mga sandaling yun, Sir Jupiter, hindi ko alam ang gagawin ko. Halo-halo na ang emosyon ko. Takot, kaba at pagsisisi. Pero mas nanaig po ang takot ko. Natakot ako sa maaaring mangyari sa akin. Natakot ako na mahuli. Natakot ako sa consequences ng nagawa ko. Sa halip na tumulong at harapin ang sitwasyon, gumawa po ako ng mas maling desisyon. Pinaharurot ko po ulit ang motor ko at iniwan ko yung lalaking nasagasaan ko. Tumakas po ako, Sir Jupiter. Iniwan ko sa doon nang walang kalaban-laban. Habang papalayo po ako, pakiramdam ko hinahabol ako ng konsensya ko pero pinilit kong wag lumingon at hindi na tumigil. Pagkatapos po ng nangyari na yon, dire-diretso lang po akong umuwi ng bahay na parang walang nangyari. Kahit ang totoo ay parang mababaliw na ako sa takot at kaba. Pagdating ko po sa amin, agad kong ipinarada ang motor ko at pumasok sa loob ng bahay. Pilit kong kinakalma ang sarili ko pero hindi ko mapigilan ang panginginig ng katawan ko. Buong gabi po akong hindi mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung pangyayari, yung tunog ng pagkakabangga at yung itsura ng lalaking nasagasaan ko na nakahandusay sa kalsada. Kinabukasan po, Sir Jupiter, pilit kong iniisip na baka hindi naman ganun kalala ang nangyari. Baka sugatan lang siya at may tumulong naman sa kanya. Yun po ang pinanghawakan ko para kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Nagkunwari po akong normal ang lahat. Tumulong ako sa bahay, kinausap ang mga magulang ko na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, kinakain na ako ng konsensya ko. Habang lumilipas po ang araw, lalo pong bumibigat ang pakiramdam ko
pero pilit ko pa rin itong itinatago. Hanggang sa isang araw may nakasalubong akong kakilala sa amin at napagkwentuhan po namin ang nangyari sa lugar namin. Doon ko po nalaman na may isang lalaking araw na nasagasaan sa kalsada noong gabi na yun. Kinabahan po ako ng sobra pero pinilit kong magpakanormal at nagtanong pa ako kunwari na parang wala akong alam sa nangyari. Sabi ng kakilala ko, malubha raw ang kalagayan ng lalaki at dinala sa ospital at marami raw ang naghahanap kung sino ang nakasagasa dahil tumakas daw ito. Habang nakikinig po ako, unti-unting nanlalamig ang buong katawan ko pero hindi ko pinahalata. Tumango-tango lang po ako at nagsimpatya, kunwari nag-aalala rin ako sa nangyari. Pag-uwi ko, Sir Jupiter, lalo pong lumakas ang kaba ko. Doon ko po na-realize na hindi pala basta mawawala ang ginawa ko, na kahit anong pilit kong itago, may mga taong makakaalam at may mga pangyayaring babalik at babalik sa akin. Pero sa halip na umamin at harapin ang ginawa ko, pinili ko pa rin pong manahimik at umasa na baka makaligtas ako sa kasalanan ko. Lumipas po ang mga araw at naging isang linggo na ang nakakalipas mula nang mangyari ang aksidente. Unti-unti ko pong pinilit na kumbinsihin ang sarili ko na ligtas na ako, na baka hindi na ako matuntun at makakalimutan na rin ng mga tao ang nangyari. Kahit papaano po, bumabalik na sa normal ang kilos ko. Nakakapagtrabaho na ulit ako at nakakapagkwentuhan na rin sa mga kaibigan ko, pero sa likod ng lahat ng yun, may takot pa rin na hindi nawawala. Dumating po ang isang gabi, Sir Jupiter, na hindi ko makakalimutan. Pagod po ako noon galing sa maghapon na trabaho kaya maaga akong natulog. Tahimik po ang paligid at mahimbing na sana ang tulog ko pero bigla na lang po akong nagising sa pakiramdam na parang may tumatawag sa akin. Sa una po akala ko nananaginip lang ako. Pero paulit-ulit kong naririnig ang boses na tila ba may bumubulong at tinatawag ang pangalan ko. Dahan-dahan po akong bumangon sa higaan ko. Ramdam ko po na mabilis ang tibok ng puso ko at parang nanlalamig ang buong katawan ko. Tumingin po ako sa paligid ng kwarto ko pero wala naman akong makita. Akala ko, guni-guni ko lang yon. Pero habang nakatayo po ako, mas lalong luminaw ang boses na naririnig ko. Parang mas malapit na at mas malinaw. Napatingin po ako sa may bintana namin, Sir Jupiter, at doon po ako tuluyang natakot. Pagtingin ko po sa labas, may nakita akong nakatayo. Isang lalaki na nakatingin direkta sa akin. Sa una po, hindi ko pa siya maaninag ng maayos pero habang tumatagal, unti-unti ko pong nakikilala ang itsura niya. Laking gulat ko nang ma-realize ko na siya yung lalaking nasagasaan ko noong gabing yun. Nakatayo po siya sa labas ng bintana, nakatingin sa akin at parang hindi normal ang itsura niya. Nanigas po ako sa kinatatayuan ko at hindi ko magawang gumalaw o sumigaw. Tumingin po siya sa akin ng diretso at nagsalita sa malamig na boses na hindi ko makakalimutan. Sabi niya, "Sumuko ka na." Sir Jupiter, pagkatapos ko pong makita yung lalaking nasagasaan ko sa may bintana at marinig ko yung sinabi niyang sumuko ka na, doon na po tuluyang bumigay ang katawan ko. Hindi ko na po kinaya yung takot na naramdaman ko sa mga sandaling yun, kaya bigla na lang po akong nanghina at nawalan ng malay. Nagdilim ang paningin ko at wala na po akong maalala kung ano pa ang sumunod na nangyari pagkatapos noon. Nagising na lang po ako, Sir Jupiter, na nakahiga sa kama ko, pawis na pawis at parang nasusunog ang buong katawan ko sa init. Nandoon po ang nanay at tatay ko sa tabi ko, halatang nag-aalala dahil mataas daw po ang lagnat ko. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari at kung bakit ako nawalan ng malay, pero hindi ko po agad nasagot dahil nahihilo pa ako at hindi ko maipaliwanag ng maayos ang nakita ko. Habang tumatagal po ay mas lalong lumalala ang pakiramdam ko. Nanginginig ako kahit mainit ang katawan ko at parang may kung anong bumabagabag sa isip ko.
Nagpasya po ang mga magulang ko na dalhin na ako sa ospital dahil natakot sila na baka may malubha akong sakit. Dinala po nila ako doon agad-agad kahit gabi na at doon po ako sinuri ng mga doktor. Sa ospital po, Sir Jupiter, sinubukan nilang alamin kung ano ang dahilan ng lagnat ko. Kinunan ako ng dugo, tinanong kung may masakit ba sa akin, kung nahihirapan ba akong huminga o kung may iba pa akong nararamdaman. Pero sa kabila po ng lahat ng yon, wala naman silang makitang malinaw na dahilan kung bakit ganoon kataas ang lagnat ko. Sabi po ng doktor baka pagod lang daw o kaya ay may simpleng infection, pero wala naman daw dapat ikabahala. Pinainom po nila ako ng gamot at pinayuhan na magpahinga. Pagkatapos ng ilang oras, pinayagan na rin po akong umuwi dahil wala naman daw seryosong sakit na nakita sa akin. Umuwi po kami ng bahay na medyo gumaan ang pakiramdam ng mga magulang ko. Pero ako po, hindi pa rin mapakali dahil alam ko sa sarili ko na hindi lang basta lagnat ang dahilan ng nangyari sa akin. Pagdating po ng gabi, Sir Jupiter, pilit po akong nagpahinga at sinubukan kong matulog kahit takot na takot pa rin ako. Ayaw ko pong isipin yung nakita ko pero paulit-ulit pa rin itong bumabalik sa isip ko. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka panaginip lang yon o kaya dala lang ng pagod at alak. Kahit alam ko sa loob ko na parang hindi yon normal. Pero hindi po doon natapos ang lahat. Habang natutulog po ako ng gabing yon, bigla na naman po akong nagising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may nakatingin sa akin. Dahan-dahan po akong bumangon at pagdilat ko ng mata ko, doon ko na naman po siya nakita. Nandoon na naman po siya, Sir Jupiter, yung lalaking nasagasaan ko. Nakatingin sa akin, mas malinaw na ngayon ang itsura at mas nakakatakot. Hindi ko po maipaliwanag pero ramdam ko ang galit at lungkot sa kanyang mukha. Parang hindi siya mapakali at may gusto siyang iparating sa akin. Bigla po siyang nagsalita. Mas malakas na ngayon ang boses niya kumpara noong una ko siyang narinig. Sabi niya, "Hustisya ang kailangan ko." Paulit-ulit niya pong sinasabi yun habang nakatingin sa akin. Doon na ako tuluyang natakot ng sobra. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napasigaw po ako ng malakas. Sigaw po ako ng sigaw, Sir Jupiter, parang nawawala na ako sa sarili ko. Nagising ang mga magulang ko dahil sa ingay at dali-dali silang pumasok sa kwarto ko. Nakita nila akong nanginginig at takot na takot, pawis na pawis at parang wala sa wisyo. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari, pero hindi ko maipaliwanag ng maayos. Paulit-ulit ko lang sinasabi na nandyan siya at nakatingin sa akin. Wala naman po silang makita sa paligid kaya lalo silang nag-alala para sa akin. Akala po nila nagdidiliryo ako dahil sa lagnat o baka may mas malalim na problema. Kinabukasan, nagdesisyon sila na hindi na lang ako dalhin ulit sa ospital kundi ipatingin ako sa isang albularyo na kilala sa lugar namin. Dinala po nila ako sa albularyo kahit medyo nagnadalawang isip pa sila. Pero dahil sa takot at pag-aalala nila sa akin, sinubukan pa rin nila. Pagdating po namin doon, tahimik lang ang albularyo habang pinagmamasdan ako. Parang may kung ano siyang nararamdaman na hindi niya sinasabi. Pinaupo niya ako at pinikit niya ang kanyang mga mata, parang may kinakausap o pinakikiramdaman. Ilang sandali po ang lumipas bago siya nagsalita. Sinabi po niya sa mga magulang ko na may kaluluwa na nakasunod sa akin. Nanlamig po ako sa narinig ko, Sir Jupiter. Sinabi po ng albularyo na hindi raw basta aalis ang kaluluwang iyon hanggat hindi nito nakukuha ang gusto niya. At alam ko po sa sarili ko kung ano yun. Sir Jupiter, pagkatapos po naming manggaling sa albularyo, tahimik lang po kaming umuwi ng bahay. Pero ramdam ko po na mabigat ang pakiramdam ng bawat isa sa amin. Habang nasa biyahe po kami, hindi ako makatingin ng diretso sa mga magulang ko dahil sa hiya at takot. Alam ko sa sarili ko na hindi na ako pwedeng magsinungaling pa. Pagdating po sa amin, umupo po kami sa sala at doon na ako tuluyang napaiyak. Hindi ko na po kinaya, Sir Jupiter.
Lahat ng bigat na matagal ko nang tinatago sabay-sabay na lumabas. Nanginginig po ang boses ko habang nagsisimula akong magsalita at doon ko na po inamin sa kanila ang lahat ng nangyari. Sinabi ko po na ako yung nakasagasa sa lalaking ibinalita sa lugar namin. At ako yung tumakas noong gabing yun dahil sa sobrang takot. Habang nagkikwento po ako, hindi ko mapigilan ang pag-iyak ko, pati po ang mga magulang ko ay nagulat at hindi makapaniwala sa narinig nila. Nakita ko po sa mukha nila ang sakit at pagkabigla, lalo na sa nanay ko na halos hindi na makapagsalita sa sobrang emosyon. Sinabi ko rin po sa kanila na yung lalaking nakikita ko gabi-gabi ay yung kaluluwa ng taong nabundol ko at siya yung humihingi ng hustisya sa akin. Lalo pong natakot ang mga magulang ko, Sir Jupiter, nang marinig nila yun. Hindi na po nila alam ang gagawin pero sa kabila ng lahat, pinili pa rin nilang gabayan ako. Sinabi po ng tatay ko na kahit gaano man kabigat ang ginawa ko, kailangan ko itong harapin at panagutan. Sinabi rin po ng nanay ko na mas mabuti nang aminin ko ang kasalanan ko kaysa habang buhay akong tatakbuhan ng konsensya at ng kaluluwa na humihingi ng hustisya. Pinayuhan po nila ako na gawin ang tama at yun ay ang sumuko sa pulis at sabihin ang totoo. Sa mga sandaling yun, Sir Jupiter, sobrang takot ko pa rin. Pero mas nangingibabaw na po ang konsensya ko at ang pagnanais na matapos na ang lahat ng ito. Alam ko po na wala na akong ibang dapat gawin kundi harapin ang consequences ng ginawa ko. Buong gabi po akong umiiyak at hindi makatulog. Iniisip ko kung ano ang mangyayari sa akin at sa pamilya ko. Pero kinabukasan po nagdesisyon na ako. Kahit mabigat sa loob ko, tinanggap ko na kailangan ko ng sumuko. Sinamahan po ako ng mga magulang ko papunta sa presinto at habang papalapit kami lalo pong bumibilis ang tibok ng puso ko. Pagdating po namin doon, Sir Jupiter, lumapit po ako sa mga pulis at sinabi ko na may aaminin ako. Nanginginig pa rin po ako habang kinikwento ko ang lahat ng nangyari mula sa pag-inom namin ng mga kaibigan ko hanggang sa aksidenteng pagkakabangga at sa pagtakas ko. Tahimik lang po silang nakinig at isinulat ang lahat ng sinabi ko. Dahil na rin po sa mga ebidensya na nakalap nila at sa pag-amin ko, hindi na po naging mahirap para sa kanila na buuin ang kaso laban sa akin. Dinala po ako sa proseso ng batas at kalaunan na sentensyahan ako. 6 na taon po akong nakulong, Sir Jupiter, at pinagbayad din po ako ng danyos sa pamilya ng lalaki na nasagasaan ko. Bukod pa po doon, natanggalan din ako ng lisensya na isang malaking bagay dahil yun ay isa sa pinagkukunan ko ng kabuhayan noon. Hindi po naging madali ang 6 na taon na yon sa loob ng kulungan. Araw-araw po dala ko ang pagsisisi at ang bigat ng ginawa ko. Marami po akong pagkakataon na mag-isip at balikan ang lahat ng nangyari sa buhay ko at doon ko po na-realize kung gaano kalaki ang naging epekto ng isang maling desisyon. Pero sa kabila ng lahat, Sir Jupiter, may isang bagay po akong napansin. Simula nung sumuko ako at tinanggap ko ang kasalanan ko, hindi ko na po muling nakita ang kaluluwa ng lalaking nasagasaan ko. Hindi na siya nagpakita sa akin. At doon ko po naintindihan na ang hinihingi lang niya ay hustisya. Unti-unti ko pong tinanggap ang lahat at sinikap ko na magbago. Natuto po akong maging mas responsable at mag-isip muna bago kumilos. Nang makalaya ako matapos ang 6 na taon, dala ko pa rin ang aral ng karanasan ko at sinubukan kong bumawi sa pamilya ko at sa sarili ko. Sa huli po, Sir Jupiter, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay wag na wag mong tatakbuhan ang kasalanan mo. Dahil kahit gaano kakabilis tumakbo, mahahabol ka pa rin nito. Kung hindi man sa batas, sa konsensya mo. Natutunan ko rin po na ang isang maling desisyon, lalo na kapag may kinalaman sa alak at kapabayaan, pwedeng makasira ng buhay, hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa ibang tao.
Kung maibabalik ko lang po ang oras, hindi ko na sana ginawa ang mga naging desisyon ko noong gabing yun. Pero dahil hindi na yun posible, ang magagawa ko na lang po ay magbago at ibahagi ang karanasan ko para magsilbing babala sa iba. Sana po, may matutunan ang makakarinig ng kwento ko at hindi na nila maranasan ang pinagdaanan ko. Para po sa lahat, Sir Jupiter, ang maipapayo ko lang, huwag ninyong baliwalain ang mga maliliit na desisyon dahil minsan doon nagsisimula ang malalaking pagkakamali. Huwag po kayong magmamaneho kung kayo ay nakainom dahil hindi lang buhay ninyo ang nakataya, kundi pati buhay ng ibang tao. Piliin ang tama kahit mahirap. Huwag matakot umamin sa kasalanan dahil mas lalong bibigat ang lahat kapag tinakbuhan ninyo ito. Pahalagahan ninyo ang pamilya ninyo at makinig sa kanila dahil madalas alam nila ang makakabuti sa inyo. At higit sa lahat, mag-ingat tayo palagi sa bawat desisyon na gagawin araw-araw. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Grabe, no? Hindi ako makapaniwala sa nangyari kay letter sender. Pero tama ang ginawa mo na sumuko. Kayo po mga ka-SB, ganoon din ba ang gagawin ninyo sa ginawa ng ating letter sender? Comment po kayo sa ating comment section. Ha? Huwag mahiya. Teka lang, huwag muna aalis. May isa pa tayong kwento. Happy listening! Good day po, lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Ako po si Rene. Nais kong ibahagi ang isang kakaibang karanasan na nangyari sa akin sa buhay. Pero bago ko po marating ang mismong pangyayari, mahalaga siguro muna na makilala ninyo ako ng kaunti dahil doon po talaga nagsimula ang lahat. Lumaki po ako sa isang simpleng pamilya at simula bata pa lang po ako naturuan na akong magtiwala at manalig sa Diyos. Ang mga magulang ko po parehong aktibo sa simbahan at ako rin ay sumunod sa kanilang yapak. Kaya masasabi ko po na ako ay isang maka-Diyos na tao. Isa po akong Baptist na talagang sineryoso ang pananampalataya ko. Hindi lang tuwing linggo kundi araw-araw sa buhay ko. Noong bata pa po ako, sanay na akong sumama sa pagsamba, makinig sa salita ng Diyos at magbasa ng Biblia. Kahit minsan hindi ko pa lubos na naiintindihan ang lahat, ginagawa ko pa rin dahil naniniwala ako na may dahilan ang lahat at may plano ang Diyos para sa akin. Habang lumalaki po ako, lalo kong nakilala ang Diyos. Naging gabay ko siya sa bawat desisyon na ginagawa ko, mapamaliit man o malaki. Kahit sa simpleng bagay, tinatanong ko ang sarili ko kung ito ba ay tama sa paningin ng Diyos o hindi. Kaya masasabi ko po, Sir Jupiter, na ang buhay ko talagang God-centered. At yun po ang naging pundasyon ko sa lahat ng bagay. Hindi po ako perpektong tao. Nagkakamali rin ako. May mga pagkakataon na nadadala rin ako ng emosyon o sitwasyon. Pero palagi ko pong sinusubukan na bumalik sa tamang landas at humingi ng tawad sa Diyos. Dahil yun po ang itinuro sa akin. At yun din ang pinanghahawakan ko hanggang ngayon. Kaya kahit maraming pagsubok ang dumaan sa buhay ko, hindi ako tuluyang nawalan ng pag-asa. Dahil alam kong may Diyos na gumagabay sa akin sa bawat hakbang na ginagawa ko. Meron din po akong matalik na kaibigan na si Jonas. Masasabi ko po na isa siya sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Dahil simula pagkabata, magkasama na kami sa maraming bagay. Sabay kaming pumasok sa paaralan, sabay kumain, sabay umuwi. Kahit sa simbahan, madalas ko siyang isama. Kaya halos lahat ng alaala ko noong kabataan ko ay kasama ko siya. At ganoon din naman siya sa akin. Masasabi ko po na hindi lang kami basta magkaibigan, kundi parang magkapatid na rin ang turingan namin sa isa't isa. Si Jonas po ay mabait at masayahing tao. Kahit minsan ay pasaway siya at hindi kasing tutok ko sa pananampalataya, hindi ko siya hinusgahan.
Bagkus sinubukan ko siyang hikayatin na sumama sa akin sa simbahan at makilala rin ang Diyos sa paraan na alam ko at sa abot ng makakaya ko. Gusto ko rin pong maranasan niya ang kapayapaan at gabay na natatanggap ko sa Diyos. Kahit hindi siya ganoon kaaktibo, nirerespeto ko pa rin siya at patuloy ko siyang tinutulungan sa mga bagay na kaya kong ibigay. Dahil nga po sa sobrang lapit namin sa isa't isa ay kung anong meron ako, hindi ko pinagdadamot sa kanya, lalo na kung kailangan niya. May mga pagkakataon na wala siyang baon kaya pinapahiram ko siya. May mga araw na wala siyang gamit sa eskwela kaya binibigay ko muna ang akin, kahit ako ang mahirapan. Kahit sa simpleng bagay tulad ng damit o sapatos kung kinakailangan niya, hindi ako nagdadalawang isip na ipahiram yon sa kanya. Para sa akin ang pagkakaibigan ay hindi lang sa salita kundi sa gawa. At handa akong tumulong sa kanya sa abot ng aking makakaya. May mga pagkakataon din po na siya naman ang tumutulong sa akin lalo na kapag may problema ako o may pinagdadaanan. Kahit hindi siya masyadong palabukas tungkol sa emosyon, ramdam ko na nariyan siya para sa akin at yun po ang mahalaga. Kaya tumagal ang pagkakaibigan namin dahil marunong kaming umintindi at rumispeto sa isa't isa kahit magkaiba kami ng pananaw sa ilang bagay, lalo na pagdating sa pananampalataya. Sa tuwing nag-uusap kami tungkol sa buhay, madalas kong nababanggit ang tungkol sa Diyos at kung paano siya kumikilos sa buhay ko. Kahit minsan natatawa si Jonas o hindi gaanong seryoso, nakikinig pa rin siya. At yun na po ang sapat sa akin dahil naniniwala ako na darating din ang tamang panahon na mauunawaan niya ang lahat at mararamdaman niya rin ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng yon, Sir Jupiter, hindi ko po inaasahan na darating ang isang pangyayari na susubok hindi lang sa pagkakaibigan namin kundi pati na rin sa pananampalataya ko. Dahil doon ko po mas lalo pang makikilala ang sarili ko at ang Diyos na pinaniniwalaan ko. Doon magsisimula ang kakaibang karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo. Ngayon po, Sir Jupiter, dito na nagsimula ang isa sa mga hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko. Isang araw pag-uwi ko galing eskwela, napansin ko na parang may kakaiba sa bahay namin. Tahimik pero ramdam ko na may sorpresa. Pagpasok ko po sa loob, tinawag ako ng mga magulang ko at may ngiti sila na parang may magandang balita. Hindi po ako nagkamali dahil maya-maya lang inilabas nila ang isang motor at sinabi nila na regalo nila yon sa akin. Hindi ko po maipaliwanag ang saya ko sa oras na yon, Sir Jupiter, dahil hindi ko po inaasahan na magkakaroon ako ng sariling motor. Hindi ako makapaniwala habang tinitignan ko yon. Nilapitan ko, hinawakan ko at parang gusto ko agad subukan kahit hindi pa ako gaanong marunong. Nagpasalamat ako ng sobra sa mga magulang ko at sinabi ko na iingatan ko yun. Para po sa akin, hindi lang yun simpleng regalo kundi simbolo yun ng tiwala nila sa akin. Kaya naman talagang tuwang-tuwa ako at hindi ko manapigilan na ibahagi agad ang balitang yun sa pinakamalapit kong kaibigan. Kinabukasan, agad kong pinuntahan si Jonas para ipakita ang motor. Pagkakita niya palang, kitang-kita ko na ang excitement sa mukha niya. Lumapit siya agad at sinuri ang motor. Parang mas kabisado pa niya kaysa sa akin. Dahil po si Jonas marunong na talagang magmaneho at may lisensya na. Mas kampante siya pagdating sa ganitong bagay. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang ipagmalaki yun sa kanya. Dahil siyempre proud ako at masaya ako na may bago akong gamit na maibabahagi sa kanya. Habang tinitingnan namin ang motor, bigla niyang sinabi sa akin kung pwede ba daw niyang hiramin yun. Ay hindi naman ako nagdalawang isip, Sir Jupiter, dahil kilala ko siya at pinagkakatiwalaan ko siya. Para sa akin, wala namang masama kung ipapahiram ko lalo na at alam ko na marunong siyang gumamit at may lisensya pa siya. Kaya ngumiti lang ako at sinabi ko sa kanya na oo, pwede niyang hiramin. Basta ingatan niya lang. Nagpasalamat siya sa akin at kitang-kita ko na sobrang saya niya. Lumipas po ang 2 araw, ibinalik na ni Jonas ang motor sa akin. Pagtingin ko po agad, napansin ko na may gasgas ito sa gilid.
Hindi naman po malaki pero halata siya, lalo na kung titignan ng mabuti. Tinanong ko si Jonas kung anong nangyari at sinabi naman niya na nadulas daw ng konti habang ginagamit niya. Hindi naman siya nagmukhang nagsisinungaling, kaya hindi na rin ako nagalit. Sa totoo lang po, mas nangibabaw pa rin ang tiwala ko sa kanya kaysa sa inis ko sa nangyari. Sa halip na magalit, sinabi ko na lang na ipapaayos ko na lang yon. Para sa akin kasi mas mahalaga ang pagkakaibigan namin kaysa sa gasgas ng motor. Kaya kinabukasan naghanap ako ng pwedeng mag-ayos at pinaayos ko na lang yon agad. Medyo gumastos ako. Pero tinanggap ko na lang yon bilang parte ng responsibilidad ko bilang may-ari. Hindi ko na rin yon pinalaki pa kay Jonas at pinili ko na lang na manahimik at magtiwala na hindi na yon mauulit. Dumating po ang gabing yon, Sir Jupiter, na akala ko ay magiging normal lang tulad ng ibang araw. Pagkatapos kong maghapunan at magpahinga sandali, nagpasya akong maligo. Pumasok ako sa banyo at sinimulan ang pagligo ko. Iniisip lang ang mga simpleng bagay tulad ng mga gagawin ko kinabukasan. Tahimik ang paligid at wala naman akong nararamdaman na kakaiba sa mga oras na yon. Habang naliligo po ako, bigla na lang nagpatay-sindi ang ilaw sa banyo. Sa una, inisip ko na baka may problema lang sa kuryente o kaya ay normal lang na fluctuation. Pero habang tumatagal, paulit-ulit itong nangyayari. At unti-unti akong kinabahan. Hindi ko po maipaliwanag kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam na pumasok sa akin. Parang may mali, kahit wala naman akong nakikita. Dahil sa kaba, agad kong kinuha ang tuwalya at mabilis kong pinunasan ang sarili ko. Gusto ko na lang makalabas ng banyo sa oras na yon, pero bago ako tuluyang lumabas, napatingin ako sa salamin. Doon nagsimula ang hindi ko inaasahan. Sa refleksyon ko, may nakita akong isang babae sa likuran ko. Hindi ko po siya kilala at hindi ko alam kung paano siya napunta roon. Ang itsura po niya ay duguan, Sir Jupiter. Basang-basa siya ng dugo at ang mukha niya ay puno ng lungkot at sakit. Umiiyak siya habang nakatingin sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko sa takot at hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa akin. Maya-maya po nagsalita siya, mahina pero malinaw ang boses niya habang umiiyak. Nadali ako ng motor mo sa Caloocan. Sa sandaling yon, tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko o kung paano ko ipoproseso ang narinig ko. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko at doon ako napasigaw sa sobrang takot. Hindi ko na kinaya ang nakita ko kaya nakapakaripas ako ng takbo palabas ng banyo at nanginginig. Halos hindi alam ang gagawin ko. Paglabas ko po ng banyo ng gabing yon, Sir Jupiter, halos hindi ko na maramdaman ang mga paa ko sa sobrang takot. Nanginginig ako at hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. Napasigaw po ako ng malakas kaya agad akong narinig ng mga magulang ko mula sa sala. Nagulat sila at mabilis na lumapit sa akin. Kitang-kita sa mukha nila ang pag-aalala. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari at kung bakit ako sumisigaw ng ganoon. Sa nanginginig kong boses, sinabi ko sa kanila na may nakita ako sa banyo. Halos hindi ko mabuo ang mga salita pero pinilit kong ikwento na may babaeng duguan akong nakita sa salamin. Habang nagsasalita ako, ramdam ko pa rin ang takot na parang hindi nawawala sa katawan ko. Nagkatinginan ang mga magulang ko at kahit halata na nag-aalala sila, sinubukan nila akong pakalmahin. Sinabi nila na baka nagulat lang ako o baka may nakita lang akong mali dahil sa ilaw. Pero dahil sa sinabi ko, agad kaming pumunta sa banyo para tingnan kung may tao nga ba doon o kung may kakaiba. Binuksan namin ang ilaw at sa pagkakataong yun, normal na ulit ang lahat. Walang babae, walang dugo, at wala kahit anong palatandaan na may ibang tao doon. Tahimik ang banyo, parang walang nangyari. Habang nakatayo kami roon, lalo akong nalito. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari yun. Ilang sandali akong nakatingin sa salamin. Sinusubukan kong hanapin ulit ang nakita ko. Pero wala na talaga. Doon po nagsimulang pumasok sa isip ko na baka guni-guni ko lang yun. Baka dahil pagod ako o
o kaya ay natakot lang ako sa nagpatay sinding ilaw, kaya kung ano-ano na ang naisip ko. Sinabi ng mga magulang ko na magpahinga na lang ako at huwag masyadong isipin ang nangyari. Sinubukan kong sundin ang payo nila kahit sa totoo lang ay hindi pa rin ako mapalagay. Bumalik ako sa banyo para tapusin ang pagdigo ko. Sa bawat galaw ko pakiramdam ko may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita. Pinilit kong maging kalmado at mabilis na lang akong naligo para matapos na. Pagkatapos ko pong maligo, agad akong lumabas ng banyo at nagbihis. Sinubukan kong ipagbolang bahala ang nangyari kahit paulit-ulit itong bumabalik sa isip ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka nga guni-guni ko lang yun at wala talagang dapat ikatakot. Pero kahit ganoon ang iniisip ko, hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko. Maya-maya nagpasya akong pumunta sa kwarto ko para magpahinga. Pagbukas ko ng pinto, akala ko normal lang ang lahat. Madilim ng kaunti ang loob at tahimik lang tulad ng dati. Pero nung sandaling tumingin ako sa kama ko, doon po ako tuluyang napasigaw. Nandoon po ang babae. Nakaupo sa kama ko, Sir Jupiter. Pareho pa rin ang itsura niya tulad ng nakita ko sa salamin kanina. Duguan ang kanyang katawan at ang mukha niya ay puno ng lungkot at sakit. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Parang gusto kong tumakbo pero parang hindi gumagalaw ang katawan ko. Unti-unti siyang tumingin sa akin. Ramdam ko ang lamig sa buong paligid at bumigat ang hangin sa kwarto ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yon. Gusto kong sumigaw. Pero wala akong lakas. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama at lumapit sa akin. Sa bawat takbang niya, lalo akong kinakabahan. Parang lalong lumalakas ang tibok ng puso ko at pakiramdam ko mahihimatay na ako sa takot. Hindi ko po alam kung bakit hindi ako makatakbo o makagalaw. Nakatayo lang ako doon habang papalapit siya. Nang tuluyan na siyang makalapit sa akin, yumuko siya ng bahagya at lumapit sa tenga ko. Ramdam ko ang malamig niyang presensya at halos hindi ako makahinga. Pagkatapos bumulong siya sa akin. Mahina pero malinaw ang sinabi niya. Hustisyang kailangan ko. Pagkatapos niyang sabihin yun, umikot ang paningin ko. Hindi ko na kinaya ang takot at kaba na nararamdaman ko. Bigla na lang nanghina ang katawan ko at bago pa ako makapag-isip ng susunod kong gagawin, nawalan na ako ng malay at tuluyan akong nahimatay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay, Sir Jupiter. Pero ang susunod ko na lang na naalala ay ang unti-unting pagdilat ng mata ko habang nakahiga ako sa kama namin. Pagmulat ko, bumungal agad sa akin ang mga magulang ko na nakaupo sa tabi ko. Halatang nag-aalala at hindi mapakali. Tinanong nila ako kung ayos lang ba ako at kung ano ang nangyari sa akin. Mabigat pa ang pakiramdam ko doon at parang umiikot pa rin ang paligid. Pero pilit akong bumangon para makausap sila. Agad kong sinabi sa kanila na totoo ang nakita ko. Sinabi ko na hindi yun guni-guni lang at malinaw sa isip ko ang itsura ng babae at ang mga sinabi niya. Habang kinikwento ko yun, ramdam ko na bumabalik ang takot sa dibdib ko. Pero pinilit kong maging matatag para maintindihan nila ako. Sa pagkakataong yon, nakita ko sa mga mata nila na hindi na nila basta-basta tinitake ang sinasabi ko. Parang naniwala na rin sila na may kakaiba talagang nangyayari. Nag-usap-usap po kami at napagdesisyonan nila na dalhin ako sa isang albularyo para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa totoo lang, medyo nag-alangan ako noong una, pero dahil sa takot at sa gusto ko na ring malaman ang katotohanan, pumayag na rin ako. Kinabukasan, maaga kaming umalis at nagtungo sa lugar kung saan naroon ang albularyo. Tahimik ang biyahe namin at halata na iniisip din ng mga magulang ko ang sitwasyon ko. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng albularyo at pinapasok sa loob ng kanyang bahay. Tahimik ang paligid at may kakaibang pakiramdam sa lugar. Pero pinilit kong maging kalmado. Pinaupo niya ako sa harap niya at tinanong kung ano ang nangyari.
Isa-isa kong ikinuwento ang lahat mula sa banyo hanggang sa pagkahimatay ko sa kwarto. Habang nagsasalita ako, seryoso lang siyang nakikinig at parang may iniisip. Pagkatapos ko magkwento, sandali siyang nanahimik at saka niya sinabi na ang nagpapakita sa akin na isang babaeng kaluluwa. Pagkarinig ko noon, lalo akong kinabahan. Sinabi rin niya na ang kaluluwang yon ay hindi basta nagpapakita lang kundi may gustong iparating sa akin. Doon niya binanggit na ang babae ay humihingi ng hustisya. Nagulat po ako sa sinabi niya, Sir Jupiter, dahil yun din ang sinabi ng babae sa akin bago ako mawalan ng malay. Doon ko lalo naisip na baka hindi talaga yun guni-guni lang dahil pareho ang sinabi ng albularyo at ng nakita ko. Pero kahit ganoon, sinabi ko agad na hindi ko kilala ang babaeng yun. Wala akong matandaan na may nagawa akong masama sa kahit kanino, lalo na ang makasakit ng ibang tao. Tumingin sa akin ang albularyo at parang may gustong kumpirmahin. Sinabi niya na tatawagin niya ang kaluluwa ng babae para makausap namin ito ng direkta. Sa sandaling yon, lalo akong kinabahan, pero gusto ko rin na malaman ang totoo. Tahimik kaming lahat habang ginagawa niya ang kung anumang ritual na alam niya. Makalipas ang ilang sandali, nagbago ang pakiramdam sa loob ng bahay. Biglang lumamig ang paligid at hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Doon biglang nagsalita ang isang boses na pamilyar sa akin. Nabundol ako ng motor mo. Pagkarinig ko noon, nanindig ang balahibo ko. Pareho yun ng sinabi ng babae sa akin sa banyo. Dahan-dahan akong napatingin sa mga magulang ko at nakita ko na napatingin din sila sa akin. May halong gulat at pag-aalala ang mga mata nila. Pero agad kong ipinagtanggol ng sarili ko. Sinabi ko na hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Hindi ako nakapangga ng kahit sino at wala akong natatandaan na aksidente. Sinabi ko sa kanila na malinis ang konsensya ko at hindi ko kayang manakit ng kapwa. Habang sinasabi ko yun, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon pero pinilit kong maging matatag. Nagpatuloy ang pag-uusap at paulit-ulit lang na sinasabi ng kaluluwa ang tungkol sa pagkakabangga sa kanya ng motor. Hindi malinaw lahat ng detalye pero sapat na yon para lalo kaming malito at mabahala. Sa huli, sinabi ng albularyo na kailangan naming alamin ang katotohanan para matulungan ang kaluluwa at para na rin sa kapayapaan ko. Matapos ang lahat ng yon, umuwi na po kami. Tahimik ang biyahe namin pauwi at halata na iniisip ng bawat isa ang nangyari. Ako naman, paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi ng babae at ng albularyo. Hindi ko talaga maunawaan kung bakit ako ang itinuturo, gayong wala naman akong ginawang ganoon. Habang nasa biyahe, may biglang pumasok sa isip ko. Naalala ko ang motor ko. Naalala ko na hindi lang ako ang gumamit noon. Biglang bumalik sa isip ko ang araw na pinahiram ko yon kay Jonas at ang gasgas na nakita ko noong ibinalik niya ito. Doon po ako napaisip ng mabuti. Pinagdugtong-dugtong ko ang lahat ng nangyari at unti-unti may nabuo sa isip ko. Hindi ko man sigurado pero parang may malinaw na direksyon na ang mga iniisip ko. Pagdating namin sa bahay, agad kong kinausap ang mga magulang ko at sinabi ko sa kanila ang naalala ko tungkol kay Jonas at sa motor. Tumingin sila sa akin, naghihintay ng sasabihin ko. Huminga ako ng malalim. Sambit ko, mukhang alam ko na kung sino ang salarin. Pagkasabi ko po noon sa mga magulang ko, Sir Jupiter, hindi na ako mapakali. Buong gabi iniisip kung tama ba ang hinala ko at kung paano ko haharapin si Jonas. Hindi po madali para sa akin ang sitwasyon na yon dahil kaibigan ko siya at parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Pero sa kabilang banda, may isang kaluluwa na humihingi ng hustisya. At alam ko sa sarili ko na hindi ko yon pwedeng baliwalain. Kinabukasan, maaga akong nagpunta kay Jonas. Habang papalapit ako sa kanila, ramdam ko ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang usapan. Pero alam ko na kailangan ko itong gawin. Pagkakita ko sa kanya, normal lang ang itsura niya. Parang walang nangyari. Ngumiti pa siya sa akin at tinanong kung bakit ako napunta doon ng maaga.
Hindi na po ako nagpaligoy-ligoy. Diretso ko siyang tinanong. Jonas, may sasabihin ako sa iyo. Sana maging tapat ka. May nabundol ka ba sa Caloocan gamit ang motor ko? Sa sandaling yon, Sir Jupiter, biglang nagbago ang mukha niya. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Napansin ko na nanginginig ang mga kamay niya at unti-unti siyang napayuko. Ilang segundo siyang tahimik at doon ko na naramdaman na meron nga siyang tinatago. Maya-maya napaiyak siya. Hindi niya na napigilan ang sarili niya at doon niya inamin ang lahat. Sinabi niya na habang ginagamit niya ang motor ko, may bigla raw tumawid sa kalsada sa Caloocan. Hindi raw niya agad nakita at hindi niya na naiwasan. Nabangga niya raw ito at sa takot niya hindi siya huminto at agad siyang umalis. Habang ikinikwento niya yun, lalo akong nanlumo. Hindi ko akalain na mangyayari yun. At lalong hindi ko akalain na siya ang gagawa noon. Pero mas nangibabaw sa akin ang awa dahil kitang-kita ko kung gaano siya nagsisisi. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin at sinasabi niya na hindi niya alam ang gagawin noon kaya natakot siya at tumakas. Sa kabila ng lahat, pinili ko pa rin na kausapin siya na maayos. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin, mula sa pagpapakita ng babae hanggang sa sinabi nitong humihingi ito ng hustisya. Lalong umiyak si Jonas nang marinig niya yon at doon niya na-realize ang bigat ng kasalanan niya. Sinabi ko sa kanya na kahit mahirap, kailangan niyang gawin ang tama. Hindi sapat na magsisi lang siya, kundi kailangan niyang panagutan ng ginawa niya. Ipinaalala ko sa kanya na walang lihim na hindi nabubunyag at mas mabuti nang siya mismo ang umamin kaysa mas lumala pa ang sitwasyon. Matagal kaming nag-uusap, Sir Jupiter. Hindi ko siya iniwan sa oras na yon dahil alam ko na kailangan niya ng gabay. Sa huli, nagdesisyon siya na sumuko at aminin ang lahat. Hindi madali ang naging desisyon niya pero nakita ko na seryoso siya at gusto na niyang itama ang kanyang pagkakamali. Sinamahan ko po siya. Magkasama kaming pumunta para harapin ang responsibilidad niya. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon pero sa loob ko, alam ko na ito ang tama. Kahit masakit, ito ang kailangan para magkaroon ng hustisya ang babaeng nasaktan at para magkaroon ng kapayapaan ang konsensya ni Jonas. Matapos po ang lahat ng yon, unti-unti ring nagbago ang lahat. Hindi na muling nagpakita ang babaeng nakita ko, wala na ang takot na nararamdaman ko tuwing gabi. At bumalik na sa normal ang takbo ng buhay ko. At doon ko po naisip na totoo nga na ang hustisya ang hinahanap ng kaluluwa. At nang makamit yun, natagpuan na rin niya ang kapayapaan. Sa karanasan na ito, Sir Jupiter, marami po akong natutunan. Una, natutunan ko na ang katotohanan ay hindi kailanman maitatago. Kahit gaano mo pa ito ilihim, darating at darating ang panahon na lalabas din ito. Pangalawa, natutunan ko na ang paggawa ng tama ay hindi laging madali. Pero ito ang dapat piliin sa lahat ng pagkakataon. At pangatlo, natutunan ko na ang pananampalataya sa Diyos ay mahalaga dahil Siya ang nagbibigay ng lakas at gabay sa atin sa mga oras na hindi natin alam ang gagawin. Ang may papayo ko po sa lahat, Sir Jupiter, huwag nating takbuhan ang ating mga pagkakamali. Kung may nagawa tayo mali, harapin natin ito at itama habang may pagkakataon pa. Huwag nating hintayin na may masaktan pa o may mangyaring mas masama bago tayo kumilos. At higit sa lahat, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Dahil Siya ang nakakaalam ng lahat at Siya rin ang gagabay sa atin sa tamang landas. Yun po ang buong karanasan ko, Sir Jupiter. Isang pangyayari na hindi ko malilimutan at isang aral na dadalhin ko habang buhay. Sana po may mapulot ding aral ang mga makakarinig ng kwento ko at magsilbi itong paalala
na sa bawat desisyon natin sa buhay, piliin natin ang tama kahit gaano pa ito kahirap. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang kwento dito sa ating channel. Stay tuned hanggang sa muli.